Ito ang pinakamalaking issue ngayon sa West Philippine Sea, ang pagpadala ng China ng napakaraming militia ships. Ito yung sinasabing mga fisherman, ngunit ito'y alam na ng PCG ng ating Philippine Coast Guard na ang mga ito na mga barko ay militia ships ng China. Kumbaga, kung sa army pa, ito yung mga KAFGO, mga civilian units. Pero pwedeng gagamitin ang mga yan sa giyera. Ngayon meron silang napansin sa mga barko diyan na uniforme ang pagkagawa, ang pagkapintura at bagong-bago pa. So ang ibig sabihin yan ay galing sa gobyerno ng China. Yan ang mga sabi ng ibang mga expert na nakakita ng ganito. Kaya medyo kakabahan tayo dito kasi noong Nobyembre 100 ships lang ito, 100 kabarko. Ngayon ay meron ng 135. Nakapwesto na yan lahat yan sa tinatawag na Holian Filipi Reef na malapit lang sa Palawan. Yan yung Spratly Islands, group of islands, na nandoon din yung bagong gusali ngayon ng Philippine Coast Guard sa Pag-asa Island. Nasa 175 nautical miles lang ang distansya nito galing sa Palawan. Siyam na beses na nagsagawa ng radio call ang PCG, ngunit walang tugon galing sa barko ng China. Kaya sabi ni Anyo, no response was made to the radio challenges issued by the PCG to the Chinese militia vessel. Kakaiba raw ito sa mga dati nang nakikita ng PCG sa galaw ng mga barko diyan. Nakadikit-dikit sila at lahat nakaharap sa Palawan. Isang pulutong at kumpul-kumpul ang mga ito at na malalaki ng klaseng barko. Kaya pwedeng merong mga laman ang barko na yan na gamit sa pandigma. Hindi natin alam kung ano ang pinaplano ng Chinoy na si Xi Jinping. Ang maririnig natin ngayon sa mga sabi-sabi ay 2025 to 2027 ang plano ng China na magipagdigma or aagawin niya na ang Taiwan, or tuloy-tuloy na yan. Pagkatapos ng Taiwan, magapi Japan, ngunit ang Pilipinas ay hindi yan mawala sa listahan ng China, kasi ang Pilipinas ay isang strategic country, kasi parang checkpoint siya, dumadaan dito ang international vessels. Kaya kung makuha ito ng China, ang Pilipinas ay napakalaking pugi points para sa kanila. They do not adhere to the international order, sa rule of law. Yun si Secretary Anyo, at tingin sa ating kaalaman ay hindi din natin alam ang galawan ng Amerika, kasi ang Amerika ay nakamasid talaga yan sa bawat kilos nitong China. At alam naman natin na nagbigay na ng warning si Biden sa mga Chinese dyan na nambuli sa Pinoy fishermans, na kung gagawin pa ulit yun, yung pagragasa o pagsagasa sa mga fisherman dyan sa Spratly Island, ay talagang merong lulubog o sasabog ng mga barko ng Inchik. Kaya ipagdasal lang natin, mga kababayan, mga katiyats, na hindi sisiklab ang gulo dito. Kasi alam natin na noong World War II, ang Bohol, Leyte, Surigao, yan ang
battleground ng naval forces of America and Japan. Kaya ngayon baka magiging battleground na naman itong West Philippine Sea between America and China. At sana hindi matuloy ang balak ng China na aagawin ang Taiwan, kasi yan talagang magiging mitsa na diyan na magagalit ang US at mag-umpisa na ang World War III dahil gagamit na ng mga modernong pangdigma na mga barko, eroplano at iba pang mga bagong gagamitan sa giyera. At sa giyera ay walang nananalo, lahat ay losers. Ang nanalo lang dyan ay yung gumagawa ng mga armas na binibenta sa giyera. Kasi ang giyera ay isang negosyo. Okay, hanggang sa muli mga kabayan, dito lamang sa ating Good News Daily TV. Paalam!